Sinumpong na naman ng karamdaman ang Parkinson's disease itong si Sir Dado at hindi niya maigalaw ang kanyang kamay pati na rin ang paa kaya nahirapan na itigil ang sasakyan at muntik-muntika na silang madisgrasya. Nakaligtas nga sila sa disgrasya pero hindi nakaligtas ito si Sir Dado na sabihin ang totoo dito sa kay Princess dahil na rin sa pagpupumilit ng bata dahil hindi kumbinsido itong si Princess sa madalasang sumpong ng sakit nito ni Dado kaya sinabi niya na ang katotohanan dito sa kanyang anak na mayroon siyang Parkinson's disease at malala na ito at wala nang remedyo na siya ay gumaling pa. Nasabi ng doktor ay padalas na lang din ang pagsumpong ng kanyang sakit at darating ang araw na siya ay maparalisa at hindi na makapagsalita pa. Umiiyak naman itong si Princess na nangangako dito sa kanyang tatay na siya ang mag-aalaga sa kanyang tatay na hindi niya ito pababayaan. At sa tulong na rin ng kakilala ni Sir Dado ay inihatid sila sa kanilang bahay dahil hindi na makapagmaneho itong si Sir Dado. Pero wala pa ring balak itong si Sir Dado na sasabihin dito sa kanilang chief ang tunay niyang kalagayan. Samantala, kailangan maging matatag nito ni Princess at hindi ipakita sa kanyang tatay Dado na siya ay malungkot o namumroblema sa kalagayan ng kanyang tatay at kinakailangan niyang kumayod sa kanyang trabaho nang sa ganon matulungan ang kanyang tatay sa pagbili ng kanyang mga gamot. At isang araw ay nag-cross naman ang landas nila ni Charlene at Princess dito sa may clubhouse. Na hindi rin makapaniwala itong si Liberty na magkakilala ito ang kanyang mami at itong si Princess na noon pa man ay sadyang mainit na ang dugo ni Liberty dito sa kay Princess. At dahil malapit na rin ang birthday ng kanyang lola ay nagrekomenda ng isang lugar itong si Liberty. Ito mismo ang clubhouse na gustong kausapin ni Liberty kasama ang kanyang mami ang may-ari mismo ng clubhouse. Na hindi alam ni Charlene na walang iba ang may-ari ay si Divina, ang dati niyang kasamahan sa city jail. Ang babaeng kinuha ang tunay niyang anak at ipinagpalit ang anak nito sa kay Charlene. So, ibig sabihin, ang pinalaki na anak ni Charlene ay anak ni Divina. Pero nagkataon rin na kalalabas lamang ni Divina at hindi nag-cross ang landas ni Divina at Charlene. Kapag matuklasan ni Divina ng kanyang anak ay si Liberty, gagamitin niya kaya ang bata para lalong parusahan itong si Charlene na umagaw umano sa kay Raymond sa kanya. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.